mga kapapong, mga kaibigan, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung lalong hindi masyadong napapansin. Kung halimbawang tayo po ay nasa kalagitnaan ng isang breakup, nahihirapan tayo po ay hindi pinapansin, marami tayong prosesong ginagawa. Naisip niyo po ba kung bakit hindi umi-effect ito mga utol? Dahil po sa bagay na to. Ito po ay naituturing na sekreto dahil hindi siya masyadong napapansin. Nakatuon po kasi tayo sa emotional feelings natin towards our ex or ang taong nag-reject nga po sa atin. Kaya nga po ito naituturing na isang lihim at hindi siya masyadong nagagamit. Pero sa ilang taon na rin po nating karanasan sa pag-handle po ng mga problema sa relasyon, isa po ito na hindi naman lingid sa karamihan pero naituturing nga po na sekreto. Dahil emotionally in ka ay hindi na ipapriority ito mga kapatid. Kung ano yung bagay na yan, kung ano yung sitwasyon na yan na dapat pong itinutuon talaga natin, binibigyan po natin ng pansin para po may balik ang ating ex. Ang pag-uusapan natin ngayon ay nailay-label bilang classified, especially sa mga usapang couples at relationship. Today nga po ay pag-uusapan natin ang importance nito at kung ano ba yung magiging dynamics at function po niya kung gusto nyong ibalik ang inyong ex as a relationship partner. Ito po ay walang iba kung hindi yung nai-inline po sa salitang validation. Napaka-importante po niya sa usapang relasyon at hiwalayan mga utol. Validation. Pero ang itinutukoy ko po dito ay hindi lang po yung basta seeking validation na regular po nangyayari sa atin sa pang-araw-araw. Ito po ay may malalim na sitwasyon. Isang halimbawa nga po ng validation, to make it clear, ay halimbawa merong isang grupo kang nakakasangkutan. May mga kasama kang isang grupo. Tapos ang usapan po dito ay napakaganda na raw po ng El Nido o ng Boracay. So ikaw naman po bigla ka nagsalita na, balita ko nga po napakaganda raw po sa Boracay. Ano kaya kung pumasyal ako doon? Ano sa tingin nyo? Diba, ikaw po ay malinaw na nagtanong tungkol po sa Boracay Resort or El Nido. Ito po ay simpleng seeking validation mula po sa grupong nakakasangkutan po natin. Pero mga kapapong, laliman po natin ang salitang validation na yan, validasyon mga kapatid, at iambing po natin sa usapang relasyon at hiwalayan nga po. Very deeply today mga kapapong ay pag-usapan natin yan. Laliman natin yan, alamin natin kung paano ba talaga tayo matutulungan kung maintindihan po natin ang salitang validation. In my very own opinion po kasi, ito po ay ang mga pinagmulan, mga basis po ng mga no contact, radio silence, cut connection, space mga utol, walk away, at iba pa. Na lagi ko nga pong binabanggit sa mga coaching po natin sa Papong TV Helpline na kung hindi mo naiintindihan ito or halimbawa hindi mo po isasagawa ito kapatid, ay magiging baliwala din po ang mga prosesong ginagamit natin. Specifically po, yung no contact rule. Kapapong, gusto ko pong tumulong. Kung halimbawang sa ngayon ay hindi mo pa siya na ibabalik, gulong-gulo ka at sadyang nahihirapan ka na nga po utol. Maaaring ito po ang nakakaligtaan nating tutukan. Maaaring hindi po tayo nakafocus dito dahil emotionally tayo po ay attracted nga po sa ating ex. Gusto ko pong ipaliwanag na ang validation plays an important role sa usapang balikan. Dahil simple, kung gusto natin siyang ibalik kapatid, maaaring ito po ang dapat nating putulin. Dahil po, normally after a breakup, ang ex or ang taong nag-reject sa atin, dumper, has the tendency to seek validation po yan. Validating no other than your feelings mga utol. Kaya nga po sabi ko, sometimes ang mga nagiging ex natin, hindi po yan 100% na seryoso po sa hiwalayan. Kadalasan after a couple of days or months, ay nakikiramdam po siya kung ano pong ginagawa natin. Kaya nga po, hindi na po bago sa atin. Oftentimes ay nararamdaman natin na bakit sinasatellite, nire-radar, yung parang minomonitor tayo ng ex natin. Every now and then ay nagpaparamdam at yung parang ayaw kang umalis naman pero ayaw ka naman makarelasyon. Nararamdaman niyo po ba ito mga utol? Minsan pa nga ay may mga surprise reach out pa yan. Alanganin, hihingi ng favor, trying to connect sa'yo mga utol pero ayaw nga pong makipagbalikan. Ito po mga kapatid ang madalas nating ma-misinterpret dahil akala po natin ayan na siya at gusto na pong bumalik at gusto na pong mag-reach out. Sa totoo lang, minomonitor nga lang po tayo. Seeking validation ang papasok dito. Dahil sa totoo lang, I'll be honest sa lahat po ng mga nanonood, na ang totoo nito kapatid, madalas ay seeking validation lang po siya to make sure of their options kung sakaling hindi mag-work ang ilang mga priorities niya sa ngayon.
Like for example, hiniwalayan niya tayo dahil nga po merong mga orbiter or let's say third party na nasa paligid po dyan. Kung sakaling hindi mag-work ito mga utol, syempre binabantayan ka niyan. Ayaw ka po niyang mawala sa kanyang mga paningin na pagka ikaw nga po ay nag-move on, let's say, siya po ay natataranta. Nawawalan po siya ng validity. Masakit. Kaya po we need to effectively stop na makakuha nga po siya ng validation sa inyo, sa nararamdaman mo, lalong-lalo na. Dahil whenever, if ever nga po na nakakakuha po siya ng confirmation, updates nga po sa nararamdaman natin, alam nyo ba na nagiging very, very comfortable po ang ating ex. Napapatunayan po niya na nandiyan ka rin po sa kanya wholeheartedly with that emotional feeling of yours. Sabi nga, nalalaman po niya na you still had that enormous feelings na nilalapit at hinahabol mo nga po sa kanya. Pag kayo po ay nawawala at hindi na po siya nakakakuha ng validations about doon, sila po ay nagkakaroon po ng certain anxiety at fear. Validation, sa totoo lang, makes our ex relax at syempre po at ease sa nangyayari sa inyo. Kaya nga po, isa ito sa pinaka-main reason kung bakit ang no contact rule ay hindi po tumatalab. Pwede niyo pong masabi sa akin kapapong na, Coach, ako po ay nag-cut connection naman. Bakit parang lalong lumala at hindi po niya ako pinapansin? Maaaring siya po ay nakakakuha nga po ng confirmation at validation. Kaya nga po sa totoo lang, in order for those process to work, kailangan po natin putulin ang nakukuha po niyang update. Sabi ko nga po, pag kayo po ay nagkaroon ng series of relationship, kahit sabihin na natin ilang months lang po ito kapatid, syempre po may affection pa rin po dyan, negativity kaya po natakpan. Ang feelings po ng isang ex ay hindi na nga po maybe 100% pero hindi naman po totally nagiging 0% yan. Kumbaga, still meron pa rin pong nararamdaman para sa atin. Then, kung kayo po ay ipaprioritize ang no contact rule sa kanila, marirealize din po niya na may pagmamahal pa pala. That's why we need to stop him or her na makakuha po ng validation. Cause, literally, it will make him or her confused, self-doubt, at syempre po maiisip po niya tayo mga kapatid and want you. Kasi po, sa pakikipagrelasyon, sa pang-araw-araw po ng isang individual, normally po ay may mga anxiety pumapasok. In every human ay wired po tayo dyan. When something leaves us, we panic. Nakikita po natin kagad ang importante ng tao o ng bagay na nawawala po sa atin. At lahat po ito mga kapapong ay nagiging epektibo, tumatalab sa taong tinutukoy o ginagawan po natin ng paraan. If inihinto po natin ang mga anggulo at sitwasyon kung saan lumulusot yung mga validations po papunta sa kanya. Maaaring sa kapatid, sa kaibigan, sa kapamilya, o yung simpleng pag-post nga lang po natin sa FB. Kasi akala po natin tayo po ay naka-no contact, ay tumatalab na po yung day by day. Baka po hindi mga kapapong dahil baka hindi po natin nababantayan na nababalidate na po pala natin yung feelings natin sa kanya. Lahat po kasi ito, utol, ay mga ways kung saan nakakakuha po sila ng mga bagay na akala po natin na the more we display ay mapapaganda. Pero sa totoo lang, negative effect po ang nangyayari kung nalalaman po niya na nandyan lang po kayo at nakaabang. Napakadalas sabihin natin sa mga ex natin na hindi ako mawawala dito, ako po'y nasa likod mo, maghihintay ako. Kapatid, yan po ay 200% na nagbigay po kayo ng validation at seguridad sa kanya. Which is actually nagiging way, kaya po siya hindi bumabalik probably. Kaya importanteng putulin po natin yan. Tignan po natin kung saang anggulo po siya nakakakuha ng validation mga utol dahil maaaring magkaroon nga po siya ng binanggit ko noong nakaraan. Yung sinasabi ko nga pong fear of loss. Napaka-importante niyan dahil alam ko pong mahal pa rin po kayo ng inyong ex. Hindi po totally nawala. Tignan po natin. Baka ito po ang tanging sikreto at tanging paraan para maibalik po natin ang ex natin at hindi na po siya maging ex hanggang sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga patuloy na sumusuporta po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid. Siyempre po, bantayan po natin ang ating pamilya.